Isang malaking desisyon ang ginawa ng Los Angeles Lakers matapos nilang i-trade si DeAndre Ayton sa Washington Wizards kapalit ni Jaden Hardy at 2 second-round picks sa 2031 at 2032 NBA Draft. Mukhang napagod na ang Lakers kay DeAndre Ayton kaya nagdesisyon na silang bitawan ang veteranong center. Lumalabas na nais na ngayon ng koponan na humanap ng mas maaasahang big man na babagay sa sistema ni Luka Doncic at Austin Reeves. Hindi rin naman masisisi ang Lakers sa naging desisyon nila. Sa nakaraang playoffs, lalo na sa serye kontra Oklahoma City Thunder, maraming pagkakataon na napuna si Ayton dahil sa kakulangan niya sa depensa at pagiging inconsistent sa pagkuha ng rebounds. Isa ito sa mga naging dahilan kung bakit nahirapan ang Lakers sa ilalim ng ring at tuluyang na-eliminate ng mas maaga sa playoffs. Dahil dito, mukhang natuto na ang Lakers at ayaw nang maulit ang parehong problema sa susunod na season. Kaya ngayon, aktibo silang naghahanap ng available center sa free agency na kayang magbigay ng matibay na depensa, rebounding at hustle sa bawat laro. Isa sa mga pangalan na lumulutang ay ang 30-year-old na si Kevon Looney na isa ng unrestricted free agent matapos hindi ipagpatuloy ng New Orleans Pelicans ang kanyang kontrata. Kilala si Looney bilang isang matibay na rebounder, mahusay na screen setter at disiplinadong defender na handang gawin ang mga maliliit na bagay para manalo ang kanyang koponan. Hindi man mataas ang kanyang scoring, malaking tulong naman siya sa rim protection, second chance opportunities at pagtatanggol sa paint, mga aspetong kailangan ng Lakers sa tabi ni Luka Doncic at Austin Reeves. Dagdag pa rito, may dalang napakalaking karanasan si Looney bilang 3 beses na NBA champion kaya maaari rin siyang magsilbing leader at gabay sa locker room ng Lakers. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa naging trade na ito? Tama lang bang binitawan ng Lakers si DeAndre Ayton at sang-ayon ba kayo na si Kevon Looney ang dapat nilang kunin bilang susunod na center? Samantala, posibleng magbalik si LeBron James sa Cleveland Cavaliers pero may isang napakalaking kondisyon. Habang wala pang opisyal na desisyon kung saan maglalaro si LeBron James sa susunod na season, lumalakas ang usap-usapan na maaaring bumalik ang 4-time NBA champion sa Cleveland Cavaliers. Ngunit ayon sa mga ulat, kailangan munang gumawa ng napakalaking trade ang Cavaliers upang makahikayat kay LeBron. Isa sa mga lumulutang na senaryo ay ang pagkuha sa veteranong star na si Anthony Davis mula sa Washington Wizards. Kapalit nito, posibleng isama ng Cleveland sa trade package ang kanilang 25-year-old na all-star at dating defensive player of the year na si Evan Mobley kasama si Dennis Schroeder at ilang draft assets. Kung mangyayari ang trade na ito, mabubuo ang isang matinding championship core ng Cavaliers kasama sina LeBron James, Anthony Davis, Donovan Mitchell at James Harden. Malaki ang paniniwala ng ilang NBA analysts na magiging isa agad ang Cleveland sa pinakamalalakas na contenders sa Eastern Conference. Gayunpaman, hindi biro ang kapalit. Si Mobley ang isa sa mga pundasyon ng kinabukasan ng Cavaliers, habang si Anthony Davis na 33-year-old na at may kasaysayan ng mga injury. Kaya naman marami ang naniniwalang hindi dapat isugal ng Cleveland ang kanilang future kung walang kasiguraduhan na pipirma nga si LeBron James. Sa ngayon, wala pang opisyal na indikasyon na handang gawin ng Cavaliers ang naturang trade o nangako na si LeBron na babalik sa Cleveland. Isa pa lamang itong posibilidad na pinag-uusapan habang nagpapatuloy ang NBA free agency. Kayo mga idol, kung kayo ang masusunod, ipagpapalit ba ninyo si Evan Mobley para kay Anthony Davis kung ang kapalit naman ay mas malaking tsansa na makabalik si LeBron James sa Cleveland at muling makalaban para sa NBA championship? And then one-on-one, James versus Horford, the step back, and the lethal mid-range. 44! Dagger threes by LeBron James, the best player in the land. That's good defense, but better offense. Mama, there.